napapansin, mga malawak na bukirin, napupuno unti-unti nang naglalaki ang mga gusali. Pinapatag ang kabundukan, dagat ay tinatabunan, kinakalbo ang kagubatan. Pag-unlad ba ay sadyang ganyan, tungo sa mithing kaunlaran. Tayo'y may pananagutan, sana'y huwag kalilimutan. Kalikasan ay kayamanan, kaloob ng kalangitan. Pag ito'y naalagaan, tayo ang makikinabang. Kalikasan ay kayamanan, kaloob ng kalangitan. Pag ito'y pinabayaan, tayo rin ang mahihirapan. Mga iboy sa mga puno, mga isda na may salaot, kagubatay sa ibang hayop, huwag hayaang tuluyang maglaho. O sa mithing kaunlaran, tayo'y may pananagutan, sana'y huwag kalilimutan. Kalikasan ay kayamanan, kaloob ng kalangitan. Pag ito'y naalagaan, tayo ang makikinabang. Kalikasan ay kayamanan, kaloob ng kalangitan. Pag ito'y pinabayaan, tayo rin ang mahihirapan. Isang mga kalikasang araw, people of Calabarzon. Ako po si Jonalyn Cervantes at narito tayo ngayon sa isang episode ng Klima Runungan, ang programang maghahatid sa inyo ng mga napapanahong isyu sa kapaligiran at likas na yaman. Pero bago tayo magtungo sa ating talakayan, para po sa kaalaman ng lahat, ngayon pong buwan ng Nobyembre ay atin pong ipinagdiriwang ang National Environmental Awareness Month. Alinsunod po yan sa Republic Act 9512. Bukod pa riyan ay atin din pong ipinagdiriwang ang National Climate Change Consciousness Week ngayong November 19 to 25. Kaya naman, para sa araw na ito ay ating inimbitahan ang Project Development Officer 2 at siya ring nagsisilbing Planning Officer ng DNR Calabarzon Regional National Greening Program Coordinating Office, si Forester Jefferson Mondragon, upang pag-usapan ang kalagayan ng ating kagubatan dito sa Calabarzon. Isang makalikasang araw po, Forester Monde. Kumusta po kayo? Hello po, isang makakalikasang araw po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Ito, okay lang naman po. Salamat po sa invitation, Miss Jo, for this interview, and it is my pleasure na makapagbahagi ng aking kaalaman pagdating sa ating kapaligiran. Yeah, thank you po. It's our honor po na ma-interview kayo sa araw na ito. So, hindi ko na papatagalin, no? Diretso na tayo sa discussion. So, for the past years, kayo po yung nagsilbing planning officer ng National Greening Program ng DNR Calabarzon. And ang objective po ng programang ito para po sa kaalaman ng lahat ay makapagtanim ng 1.5 billion trees from 2011 to 2016. At noon nga pong 2015 ay uh, in-expand pa ang programang ito kasi mayroon pa tayong 7.1 million na hektarya na sinasabi nating unproductive, denuded at degraded forest lands na kailangan pa nating matamnan or ma-restore. And ito yung one of major strategies no, ng DNR para ma-address yung problema natin sa pagbabago ng klima o yung climate change.
So ngayon po, ang question ko sa inyo, Sir Jeff, ay sa rehiyon ng Calabarzon, kamusta po ang kalagayan ng ating mga kagubatan at gaano karami pa ang kailangan nating matamnan para ma-achieve ang target natin sa NGP? Ayun, bilang na-mention niyo na po, Miss Jo, ano po, ang NGP ay by virtue ng isang executive order kung saan ito ay na-enhance and na-expand hanggang taong 2028. Hindi po maikakaila na sa Region ng Calabarzon, tayo ay maraming mga degraded and denuded areas. Kaya naman po, pinipilit natin na bawat taon magkaroon tayo ng target na plantation establishment. Nang sa ganun, madagdagan natin yung continuous effort para po ma-reforest itong mga lands na to. So since 2011 hanggang ngayon po, ang National Greening Program under po ng jurisdiction ng DNR Calabarzon ay nakapagtanim na po ng hubit kumulang na 100,000 hindi pala, 108 million na po pala siya. 108 million na po ang naitanim ng DNR Calabarzon under the NGP since 2011. Ito po ay nagko-cover ng at least 133,000 hectares na po ng forest land sa ating buong rehiyon. Ganun pa man, kahit na ganito na kalaki ang datos na meron tayo ano po pagdating sa implementation ng National Greening Program. Patuloy pa rin tulad po ng nasabi ko kanina ang pagta-target natin ng mga denuded and degraded lands. So hanggang 2026 po tayo ay meron pang at least 5,500 na target areas na matamnan. Ito naman po ay sinusubukan nating i-implement sa tulong po ng ating mga counterparts na Penros and Senros. In terms of the implementation, maayos naman po. Although hindi natin maiiwasan yung mga problema na kinakaharap ng ating environment bilang ito talaga yung isa sa mga mandato ng ating departamento. So, ngayon po ginagawa natin yung part natin para ma-implement ng maayos itong programang ito. And sa tulong din po ng ating private sector, ng local government unit, and of course, again, yung ating pong mga Penros Senros counterparts, nagiging maayos naman po implementation ng NGP kada taon. Ayan, that's good to hear, Forster Jefferson, na maayos naman pala yung implementation ng National Greening Program at meron na pala tayong 108 million trees na naitanim. So ngayon, Yes ang po, next correct. question ko po, sa 108 million trees na ating natanim, kumusta naman po yung survival rate ng mga punong ito? Ayun. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong National Greening Program, kapag po tayo ay nag-implement nito kada taon, meron po siyang a span of 3 years para po siya ay ma-fully implement, kumbaga. So, una po dito ang seedling production, plantation establishment, and maintenance and protection year 1 sa unang taon. Second year, maintenance and protection sa year 2, and third year, maintenance and protection sa year 3. Kaya po natin ginawang ganito dahil alam po natin na ang pag-aalaga sa seedlings o sa mga halamang gubat per se, hindi po ganun kadali. Hindi natin basta lang siya itatanim at mabubuhay siya ng dire-diretso. Kailangan natin ng continuous maintenance and protection. So, kaya ngayon po, proud naman po ako na sabihin na ang DNR Calabarzon ay meron po tayong at least 81% na survival rate. Average na po yon sa lahat po ng plantation na meron sa buong Calabarzon. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, dahil sa napakaraming factors, pinipilit nating ma-attain yung 100% survival rate ng mga plantation natin. Yun nga lang, dahil nga po sa iba't ibang mga factors ay hindi natin maiwasan na magkaroon ng deviation mula doon sa target natin na survival rate. Pero bagamat ganun ang naging resulta, ito naman pong 81% na to ay sobrang nakaka-proud na kasi sa pagtutulungan ng ating mga forest extension officers ng regional office saka ng mga field offices ay ginagawa nating maayos yung pagprotekta at pag-maintenance and protection ng ating mga plantation kada taon. Habang nadadagdagan na ating mga plantation every year, hindi natin pinapabayaan na maalagaan pa rin yung mga previous plantations natin. So, ayun po. Okay, so tama no, hindi lahat ng tinatanim natin, lahat 'yon nabubuhay kasi meron tayong mga iba't ibang environmental factors din na kino-consider, maaaring kasi nga meron tayong climate change, maaaring nakaapekto ito doon sa pagkabuhay ng mga naitanim nating puno. Ngayon po, ang Tama next po yun. question ko naman
is ano naman po yung mga challenges nyo na kinakaharap sa NGP na maaaring makahadlang doon sa pag-achieve po ng target natin? Ayun. Siguro masasabi ko po ay dahil sa kalagayan ng ating kapaligiran ngayon, dahil sa major climate change. Ang climate change natin ngayon ay sobrang malala na kung saan hindi na lang natin siya kayang i-ignore basta-basta. Ultimo, kung dati, hindi natin nararamdaman yung pag-init drastically ng ating klima at biglang paglamig. Ngayon, yung effect nito ay sobrang kitang-kita na natin sa sa daily lives natin. Especially sa implementation ng NGP. Kasi ginagawa naman natin yung paraan para sa ganun ay maitanim yung naaangkop na puno sa isang lugar kung saan dapat siya tinatanim. Yun nga lang, dahil sa mga factors na ito, mga environmental factors, namamatay pa rin yung mga ano natin, yung mga tinatanim natin. So, isa 'yun sa mga problema. Pero again, kailangan natin ng adaptation kung saan kailangan nating mag-adjust sa nangyayari sa ating environment ngayon. So, that's one of the major problem na na-encounter namin. Yung sudden change ng climate, kaya namamatay yung mga produce seedlings natin and naapektuhan yung biophysical na characteristics ng ating lugar o mga NG plantations natin. Pangalawa, syempre, alam natin ang estado ng ekonomiya ng bansa. Hindi pa rin natin maiwasan, although hindi tayo nagkukulang sa enforcement pagdating sa pangangalaga ng ating mga gubat at ng ating mga forest, ganyan. Pero yung illegal logging activities, illegal poaching ng animals and plants natin, hindi natin maiwasan na hindi pa rin maiwasan na mag-continue yung pag-exist nila sa ating mga communities, lalo na yung mga tagong gubat natin o mga tagong lugar natin. So, isa 'yon sa major problem. Nagtatanim nga tayo ng puno, pero yung mga dapat ay pinangangalagaan natin ng mga matured na mga trees na kung saan mas nakapag-sequester ng mas malaki sanang carbon dioxide and other mga gases na nakakasira sa ating ozone layer. Pero ang nangyayari is nawawala na siya kasi kapag pinutol ng isang puno at lalo na kapag sinunog siya, again, alam naman natin na mababalik na yung mga inabsorb niyang um, carbon dioxide and other gases sa atmosphere kung saan mas makakasira sa ating ozone layer. So, ayun, sobrang importante ng ginagawa ng DENR na information and education campaign kasi again, patuloy nating binibigyan ng ng tamang knowledge and information ng ating local communities bilang sila yung nasa baba, sila yung nakaka-experience kung ano yung nangyayari sa ground. So, kahit na may mga gantong problems, pinipilit natin na mabigyan sila ng tamang informasyon at kung paano talaga pangalagaan ang kapaligiran dahil hindi tayo magsasawa na sabihin sa kanila na ito lang yung tanging paraan natin para mag-continue yung pamumuhay ng mga tao dito sa mundo hanggang sa susunod na generation. So, ayun, kahit na may mga problems, pinipilit naman nating maresolbahan sa abot ng ating kakayanan and sa kung ano yung meron tayong instruments and knowledge. Kaya, sinishare lang talaga natin lagi sila sa community. Ayun Ayun. po. Okay, so bukod po doon sa pagtatanim, meron tayong enforcement. Kailangan natin bigyan ng ngipin yung batas kasi nga meron existing na hindi na bago sa atin, no? Merong mga illegal logging talaga na mga nangyayari. So importante rin yung enforcement ng ating mga batas. Ngayon naman, one priority programs ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ng DNR ay yung pag-strengthen ng partnerships natin sa iba't ibang sektor, kagaya na yung mga private sector, NGOs, CSOs, academe. So, paano po natin ini-encourage yung mga sektor na ito na maging katuwang ng DNR Calabarzon sa pag-protect, pag-conserve, at pag-develop ng ating mga forest lands? Ayun po. Salamat sa question, Miss Jo. Good thing na meron tayong mga environmental compliance na pinapatupad ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Nang sa ganun itong mga private sectors natin, hindi naman sa mapilitan, pero mabigyan sila lalo ah, ng inspiration, ng
ng tamang aksyon para sa ating environment. So, bukod dito sa mga environmental compliances na ito, isang malaking nagiging isang malaking impact itong mga requirements na to para ang ating mga private sectors ay mag-push through sa pag-protect ng ating environment at sa kanilang mga environmental initiatives. Ganun pa man, naandyan ang ating mga field offices. Tulad nga na nabanggit mo, Miss Jo, ito ay isa sa mga major na priorities ng ating secretary ngayon na ma-involve ang ating private sectors. Ang mandate din kasi ng NGP is hindi lang local communities, kundi lahat ng mga sectors ng ating bansa ay ma-involve dito sa National Green Program dahil ito ay hindi lang sa isang sektor ng lipunan, ito ay sa pangkalahatan. So, in-encourage natin ang lahat na magbigay sila na especially yung magbigay sila, mag-continue yung effort nila sa tree planting initiatives and sa various environmental activities kung saan makakatulong sila sa environment. Sabi ko nga, every time na may nag-i-inquire sa office namin, kahit gaano kaliit na effort yan pagdating sa environment, hindi masasayang yung mga ganyang effort kasi napakalaking impact nan pagdating sa kapaligiran natin. So kahit gaano kaliit yan, may malaking impact yan sa ating environment. So one of the major activities ng ating NGP, kahit na sabihin na natin hindi lahat ng mga private sector ay may kakayahan na mag-adapt ng NGP sites. So nasabi ko na ito, adoption ng National Green Program sites kasi nga hindi sapat ang 3 taon para lang i-sustain yung isang plantation natin. So ngayon humihingi tayo ng tulong sa ating private sectors para extend nila yung kanilang financial capabilities at yung kanilang effort para patuloy na i-rehabilitate ang ating mga NGP plantation o yung mga graduated NGP plantation. Pag sinabi mo kasing graduated na siya, natapos na yung pagpopondo ng gobyerno dun sa plantasyon na yon. So ngayon, hindi natin maiiwasan na itong mga plantation na to ay napapabayaan dahil nga wala ng funding support. So ang ginagawa natin, isa sa mga ways natin and effort natin is to encourage ang ating private sectors para din sa kanilang environmental compliance na i-adapt itong mga plantation na ito and then magpatuloy ng pangangalaga sa kanila for at least a maximum period of 5 years and then renewable naman siya for another 5 years through a memorandum of agreement. Okay, thank you po, Sir Jeff. Ayun po. So, di ba yung environmental compliance nila ng mga private sector, na dyan papasok yung corporate social responsibility nila, no? Yun yung tinatap talaga natin na para maging katuwang natin for the environment. And napansin ko nga, dun sa mga tree planting, actually hindi na siya tinatawag na tree planting, tree growing na siya kasi pinopromote ng DNR Regrowing na hindi activities. lang siya maitanim. Ang importante ay mabuhay at mapangalagaan natin yung mga naitanim natin. So, Tama so po. far po, gaano na karami yung mga na-adopt na graduated NGP sites at gaano po karami yung available pa for adoption? Ayun po. I am proud to say na since 2015 hanggang ngayong taon na to, meron na tayong at least 72 na adopters po, mga private sectors. Partners private sectors po natin na patuloy na tumutulong sa pag-rehabilitate ng ating mga NGP plantation. Ito po ay at least 5,600 hectares ng ating NGP sites na na-adapt na nila, consisting of at least 72 sites or 72 to 75 sites, ganyan. So, isang malaking tulong na po ito kahit na sobrang laking tulong nito sa ating environment. Yung kanilang initiative pa lang na mag-adapt ng mga gantong ng mga plantations natin ay again isang huge step up na para sa ating environment. So ngayong taon patuloy pa rin po ang ating pagtugon sa mga request ng mga private sectors natin for the adoption of NGP sites. Currently, we are still processing at least 10 memorandum of agreement po ngayong taon. Pending po siya for review ng ating legal division. And then eventually po mag-start po yung mag-commence po yung kanilang activities after po ng signing ng ating MOA kasi bilang yung po yung ating major instrument as an major agreement po ang ginagamit para dito sa mga gantong initiatives. Ayun, ngayon pa lang po kino-congratulate ko na kayo, no? Yung 72 na yun, napakalaking tulong talaga yan sa environment natin. Kasi
yung resources ni DNR limited talaga yan. Sabi nyo nga po, meron lang 3 taon na nakalaan na pwedeng pondohan ng gobyerno para sa National Greening Program, and hindi naman natin may ensure na within that span ay mabubuhay lahat ng halaman. Kailangan pa rin mapangalagaan sila. So ngayon po, sa mga nais magsagawa ng kanilang mga tree planting activity, tree growing activities, mag-request ng seedlings or mag-adapt ng NGP sites, kanino po sila maaaring makipag-ugnayan? Ayun po, malagot ko pong inaanyayahan ang lahat na pagdating sa inyong mga environmental initiatives, bukas naman po ang ating mga Penros and Senros office, especially po ang ating regional office para po sa inyong mga request. So, mangyari lamang po na kayo ay sumulat sa atin pong Regional Executive Director, Red Nilo Vitamoria, para po sa inyong mga request pagdating sa NGP site adoption or sa tree growing activities. Kung gusto niyo naman po para po direct na yung communication natin, kung alam niyo po ang lugar kung saan niyo po gustong i-conduct yung mga proposed activities ninyo, mangyari lamang po na dumiretso na kayo sa ating mga Penros and Senros. Dahil nasa ganun po makapag-establish tayo ng isang straight communication lang para po agad-agad ay ma-actionan po ang ating mga request. Again, meron po tayong may website po tayo sa DNR Calabarzon, and of course, meron din po tayong Facebook page na ando naman po lahat ng mga means of communication natin kung paano nyo po marireach ang ating office pagdating sa inyong various environmental initiatives. Ayun. Thank you po. So ngayon naalala ko lang po na kapag ka nag-a-adapt ng NGP site, meron din silang mga nagiging partner na people's organization. So hindi lang po, yung mga nag-a-adapt po ng NGP site, hindi lang sila nakakatulong sa kalikasan, nakakatulong din po sila doon sa community kung saan nila itatanim yung mga halaman. So, ayun po, sana ma-realize ng ating mga private sector, ng iba't iba pang mga sektor, kung gaano kaimportante yung pagtatanim at pagtulong sa ating kalikasan, at saka po lalo na sa komunidad na magiging katuwang din natin sa pangangalaga nito. So, ngayon naman po, ano po yung mensahe natin sa inyo, sa ating pong mga tagapakinig? Okay po. Salamat again, Miss Jo, sa opportunity na ito para makapagbahagi ako ng aking knowledge and aking experiences pagdating sa reforestation ng ating degraded and denuded land under the National Greening Program. So, siguro, forester ako by profession, and isa sa mga reason kung bakit ko ipinagpatuloy itong profession ko dahil nga at an early age naging aware na ako agad na ang environment ang isa sa pinaka-importante, hindi lang sa isa pero siya yung pinaka-importante talagang factor kung bakit nabubuhay tayo dito sa mundong to. Ang ating mga natural resources ay hindi yan infinite. Sila ay mga finite resources lang. Kumbaga, nauubos sila kung hindi natin sila pangangalagaan. However, renewable sila. So, ibig sabihin, kaya at kaya natin silang ibalik. Kaya at kaya natin silang i-reproduce. So, ngayon, sabi ko nga kanina, even the slightest of effort na meron tayo na kaya nating maibigay sa environment natin, sobrang laking tulong na niya. So, siguro ang masasabi ko lang sa lahat, kung meron po kayong mga environmental initiatives in mind, I would say na go for it. Kasi sobrang malaki ang impact nito sa ating environment. Again, yung extraction natin sa natural resources natin, sobrang drastic na niya, and yung mga bad impact niya sa ating environment ay sobrang inevitable na. Hindi na natin kayang mapigilan pa. Ngayon na andito na tayo sa punto kung saan kailangan na ng tulong ng ating environment talaga dahil bago pa mahuli ang lahat. Again, yung chance natin na mag-move forward para sa pag-help sa ating environment ay ah, kahapon yung last chance natin. So pero ngayon na andito na tayo, so
mag-start na naman tayo ng panibagong step para sa pag-help sa ating environment, which is today na. Wala na ibang time para ipagpaliban pa natin yung ating mga initiatives pagdating sa pagtulong sa environment natin. Dahil nalalabi na lang ang oras, mauubos na ang ating natural resources. Kung wala pa tayong gawing step ngayon, wala nang pakikinabangan ang ating future generation. So, tandaan lang natin yung concept ng sustainable development. So, sustainable use of the country's natural resources for the future and present generation. So, dapat hindi lang yung pansarili nating kapakanan ngayong araw na ito at sa mga susunod pang araw habang tayo nabubuhay ang sinasaalang-alang natin pagdating sa ating environmental initiative and sa aspeto ng ating kalikasan. Kung hindi, especially sa ating future generation. May mga anak tayo, may mga magiging apo tayo na hindi natin gugustuhin na na hindi na maranasan itong mga gantong, yung ganda ng ating kapaligiran. So, again, ayun lang, every time na binibigyan ako ng pagkakataon na mag-share ng aking knowledge, ng experiences ko, hindi mawawala yung encouragement natin, of course, sa ating mga kababayan, especially sa ating mga youth, para magbigay ng time, ng effort, ng oras sa ating environment. So, ayun lang po. Yun lang. Maraming salamat again, Miss Jo, sa opportunity na ito ngayong araw. Okay, maraming salamat po, Forester Jefferson Mondragon ng DNR Calabarzon Regional National Greening Program Coordinating Office sa isa pong makabaluhang talakayan para sa araw na ito. Sana po no, mas marami pa tayong matap sa iba pang sektor na mag-adapt ng NGP site or kung hindi naman capable ay magsagawa ng tree growing activities. Dahil sabi nga, nagbabago na ang panahon na para magbago. So ayan, maraming salamat po, Forester Montes, sa pagsama sa amin sa araw na ito. Yan. Sa lahat po ng may mga katanungan ay maaaring makipag-ugnayan sa DNR Calabarzon 8888 hotline sa 0956-182-5774 at 0919-874-4369 o mag-email sa r4a@dnr.gov.ph. Para sa mga latest updates sa mga aktibidad ng DNR Calabarzon, i-like at i-follow ang kanilang Facebook page at DNR4A Official at ang Instagram at X at DNR Calabarzon. At yan ang mga napapanahong issue sa ating kapaligiran at likas na yaman, hatid sa inyo ng programang Klima Runungan. Ako po ulit si Jo at pakinggan at magkita-kita tayong muli sa Lunes, 7 ng umaga sa himpilan ng DZJV 1458 Radio Calabarzon. Magandang umaga!